Next, number 2. Paano mo mababago yung identity mo to become a millionaire para maging millionaire identity? Number 2 is to declare. Okay, declare na ito. Declaration or affirmation. Pwede ring affirmation pero mas gusto ko declaration eh. Declaration. I am a businessman. Yan ang declaration mo. I am a businessman. Sa Tagalog, kung mas perform mo Tagalog, negosyante ako. Para 2 words lang. Negosyante ako. So yan paulit-ulit mong sasabihin sa sarili mo. At pag tinanong ka ng ibang tao na pinagkakabalaan mo, nagnegosyo ako. Yun ang dapat mong isagot. Nagnenegosyo ako. Kung nagtatrabaho ka, nagnenegosyo ako, part-time yung trabaho ko. Yun ang dapat mong isagot. Hindi baliktad. Kasi pag binaliktad mo, nagtatrabaho ko, part-time negosyo. Empleyado yung identity mo at mananatiling empleyado yung resulta mo. At mananatiling empleyado yung galawan mo. Okay? So, negosyante ako. Simula ngayon, yan ang identity mo. Pag tinanong ka ng ibang tao nung pinagkakabalaan mo, negosyante ako, part-time estudyante, or negosyante ako, part-time nagtatrabaho, or kung full-time ka na, full-time, negosyante ako. Negosyante ako. Sa umpisa, medyo nakakailang pa yan. Negosyante ako. Negosyo ko eh. Medyo may ilang-ilang ka pa. Okay lang yun. Normal lang yun. Normal lang yun. Kasi yung subconscious mind mo kasi yung pumipigil sa'yo eh. Pero wag mo nga hayaan na mangyari. Wag mo hayaan na mapigilan ka. Kailangan mo mapaniwala, di ba? Bubulungan ka ng subconscious mind. Yung sinasabi mo negosyante ka. Hindi ka negosyante, nagtatrabaho ka. So, wag mo hahayaan na ganun yung mangyari. Basta sabihin mo, nagnenegosyo ako. Negosyante ako eh. Negosyo ako, part-time trabaho. So bakit ganyan? Most of the time, ang tinuturo na affirmation is I am successful. Di ba nakapag-training na ba kayo ng ganun? Affirmation, positive affirmation, I am successful, I am wealthy, I am a millionaire, di ba? Mga ganyan. Hindi kasi talaga siya effective. Hindi talaga siya effective. Mahirap siya sa mga baguhan. Sa mga katulad namin na level ng thinking, pwede. Pero kahit ako, hindi ko pa rin ginagawa yung affirmation na gano'n. Na I am successful, hindi ko siya ginagawa. But instead, bakit businessman? Bakit negosyante yung sinabi ko? Kasi pag sinabi mo kasi na I am a millionaire, sa tingin mo maniniwala yung subconscious mind mo? Sinabi mo na I am successful. Kasi dapat daw present tense yung affirmation eh. Sa tingin mo maniniwala yung subconscious mind mo? Pag sinabi mo na I am wealthy, maniniwala ba yun? Hindi maniniwala. Bakit? Alam ng subconscious mind mo kung anong totoo eh. Ang nakikita ng subconscious mind mo sa ngayon, dahil hindi mo pa nga nate-train yan, ay kung ano yung kasalukuyang totoo. Anong pinagsasabi mong milyonaryo? Bakit ka nga sa utang yan, milyonaryo yung mukha mo. Gaganunin ka pa nun. So ikaw, medyo masasaktan ka. Kasi totoo ba talaga? Sa simula, kaya mo siyang gawin. Sa simula, okay siya. I am a millionaire. Kaya mong gawin yan. Makalipas sa mga ilang araw, I am a millionaire. Lalo na pag marami ng rejection, milyonaryo ba talaga ako? Ire-reject ka ng ire-reject kasi isa sa part ng pagkuha ng identity, just naituro ko to sa success habit, which is i-recap rin natin. Isa sa part para makatulong na mabago yung identity mo is yung paghahanap ng mga small evidences. So meaning, parang ganito. Kung gusto mong maging isang reader ng libro, halimbawa, kung gusto mong masanay, kasi ako ayaw ko nagbabasa ng libro, sa totoo lang. First year high school lang ako nagdala ng libro. Second year to fourth year, di ako nagdadala ng libro. Kahit para i-require kami, anong ginagawa namin, since loko-loko ako nung high school, pumunta lang kami ibang section, nanghiram kami doon, ng mga nerds doon. Yung mga, yung mga talagang masipag mag-aral, pinupuntahan namin, hiraman namin ng libro. Mga bully naman kami. Kasama ko, ang lalaking tao eh. Hihiram lang kami. No? Yung tamad talaga kami. Ang laman lang talaga ng bag ko, isang notebook siguro, tapos papel.
Isang ballpen. Isang ballpen. Kahit paano naman is responsable ako, nagdadala pa rin naman ako ng ballpen. Dati nagdadala pa ako ng 1/4, 1/2, pero nauubos sa kakahingi. Hindi na ako nagdadala. Nakikihingi na lang rin ako. Doon sa mga klase kong masisipag mag-aral. Ganun ako nung high school. Tapos, ngayon, sasabihin mo sa akin, magbabasa ako ng libro para maging successful. Kailangan eh. Yun yung isa din sa strengths ko na na-realize ko na kapag kailangan ko siyang gawin, walang excuses. Gagawin ko siya. So, pinilit ko. Kahit ayoko, pinilit kong magbasa ng libro. Pero later on, na-realize ko, ang sarap magbasa ng libro. Lalo na pag napakaganda ng libro binabasa mo, ang daming aha moments. Doon nagsimulang magbago yung ko eh. Kaya na-addict ako sa pagbabasa. So, halimbawa, gusto mo maging reader kaso tamad ka magbasa. Yung identity mo, yun ang sinasabi. Yung subconscious mind mo, yun ang sinasabi, tamad ka magbasa. Kailan ka nagbasa nung high school? Nung pinagbasa ka nung teacher mo? Diba? Yun yung huling beses na nagbasa ka. So, yun yung identity na kasalukuyan mo. So, yung iba, ang gagawin, pipilitin yung sarili, which is yung gano'n rin yung ginawa ko. Pero may tuturuan ko kayo ng mas effective na way. Pipilitin yung sarili magbasa ng maraming kahit wala nang naiintindihan. Sabi kasi magbasa eh. So, namimiss na yung point. Hindi ka naman nagbabasa para magbasa, nagbabasa ka para matuto. Yun ang point ng pagbabasa ng libro. Nagbabasa ka para maintindihan mo yung binabasa mo, hindi para magbasa at para masabi sa ibang tao na nagbabasa ako. Okay, sige, ano naintindihan mo doon sa binasa mo? Hindi, basta nagbabasa ako. Yun ang sabi sa akin, magbabasa lang naman ako eh. Hindi yun ang point nun eh. Alam niyo naman, hindi naman yun ang point ng pagbabasa. So, instead na ganun ang gawin mo, small evidence. Magbasa ka ng 2 page ng libro. Ang binasa mo lang is yung acknowledgement tapos yung table of contents. Okay ka na. Hindi ako nagbibiro. Kasi bakit? Nagkaroon ng evidence yung utak mo. Nagbabasa ka nga. Try mo bukas, 3 page naman. Sigurado mabibitin ka eh. Ang importante, kahit kokonti, kahit maliit na pagbabago, ang importante is paulit-ulit mo siyang gagawin. Kasi pag masyado mong nilakihan agad yung pagbabago, babalik at babalik ka sa old programming kasi mahirap. Dati, katulad nasa success, so balikan nyo yon yung success bootcamp, success reprogramming habit, tsaka yung success, anong tawag dito? Yung isa pang success. Magkakasunod yung 3 na yun, nilimutan ko yung title ng isa. Balikan nyo yun later on. So ngayon, ang nangyayari, kahit maliit yung change, kahit maliit yung ginagawa mo na pagbabago, at least nabibigyan mo yung sarili mo, ang dalawa nagiging benefit niya. Una, madali mo siyang gawin. Kaya natin hindi ginagawa yung isang bagay kasi pag pinipilit natin na sobrang laki agad nung kailangan natin baguhin. For example, yun nga, wag na tayo lumayo ng example, pagbabasa ng libro. Ang gusto mo kaagad gawin, 1 chapter per day. Yung libro mo na binabasa mo, sa kada chapter, 50 pages. Sakit ulo mo nun. So, ang mangyayari, pinoprogram mo yung isipan mo nang hindi mo namamalaya na, ang hirap niyan, huwag mo nang gawin yan. Ang hirap naman, 50 pages, Diyos, ilang oras na tayo nagbabasa. Ang hirap-hirap pa umintindi ng English. English pa man din yan. So, ang nangyayari, pinoprogram mo yung isipan mo na mahirap. Kaya babalik ka rin sa lumang mong gawin. Kaya ako nalampasan yun kasi malakas willpower ko eh. At saka wala akong choice talaga. Kumbaga, dumating ako sa point na pag hindi ko to ginawa, mamamatay ako sa gutom. Yun ang way ng thinking ko noon. Kasi literally, wala akong pera. Araw-araw yun ang iniisip namin para makakain. Yun ang time na nagsisimula ako, tas napalayas ako. Kaya wala akong choice, kailangan kong gawin. Hindi naman kayo lahat ganun eh. Hindi ko rin sinasuggest na ganun. So malakas talaga yung willpower ko noon. Hindi lahat ng tao may malakas na willpower. Na ako, pinipilit ko lang yung sarili ko. To the point na kahit may sakit ako, humahataw pa rin ako, which is hindi ko rin yung sinasabi na tama. Malakas nga kasi willpower ko, pero hindi lahat ng tao may ganun. So that's the reason why pinadadali ko sa inyo. Kung gusto mo na maging reader, patunayan mo sa subconscious mind mo na reader ka sa pamamagitan ng maliliit na habits. Maliliit na pagbabago. Kahit 2 pages lang per day or 2 minutes. Let's say 2 minutes lang magbabasa ka. Kung ilan ang mabasa mo sa loob ng 2 minutes, pagkatapos ng nag-timer na 2 minutes, tapos ka na. Huwag mong pilitin na damihan. Kahit maliliit lang. And as time goes by, palakihin mo siya ng palaki hanggang sa pag nagiging comfortable na yung way of thinking mo na, bitin ako sa 2 minutes, 3 minutes naman, ang ganda ng binabasa ko eh. Naalala ko tuloy yung binasa ko yung Think and Grow Rich, yung original mismo na libro na, Diyos ko, yung mga English doon,
dudugo talaga yung mga dapat dumugo sa'yo eh. Kasi ang lalalim ng mga English, halos bawat paragraph na babasahin ko, magdidictionary ako para maintindihan ko kung anong ibig sabihin ng mga pinagsasasabi niya doon. Sinaga ko talaga yun. Kasi gusto ko matuto eh. Diba? So yun yung ibig sabihin na. Kaya unti-unti lang. That's the same. Ngayon, pag sinabi mo na yung affirmation, I am a millionaire, eh wala ka namang milyon, hindi ka naman kumikita ng milyon, hindi ka pa kumita ng milyon. Ano sasabihin ng subconscious mind mo? Ano pinagsasasabi mo? So instead, negosyante. Ang dali lang naman maging negosyante eh. Ano yung evidence na pwede mong hanapin pag sinabing negosyante ka? Nagbebenta ka. Nagbebenta ka. Negosyante, nagbebenta. Di ba? O ang daling makahanap ng evidence. Yun naman talagang ginagawa natin. Nagbebenta tayo eh. Madali mong mapapaniwala yung subconscious mind mo na negosyante ka nga talaga. So, ibig sabihin, mas madali mong mababago yung identity mo. Eh, di ba kapag sinabing negosyante, ito medyo Hollywood level shit na ng training to, na tinuturo ko sa inyo. Kasi mind hack na to eh. Pag sinabing negosyante, anong unang pumapasok sa isipan mo? Mahirap? Nanili mo sa kalsada? Ganun ba ang iniisip mo pag sinabing negosyante? Ano iniisip mo? Pag sinabing negosyante, ano unang pumapasok sa isip mo? 'Di ba? Naka-coat and tie, may magarang sasakyan, 'di ba? Ibatindigan, 'di ba? Successful, mayaman, maraming pera, may mansyon. 'Di ba 'yun ang pumapasok sa isip mo? So ang ginawa lang natin, instead na yung mga 'yon ang gagawin mong affirmation na mayaman ako, meron ako magandang sasakyan, which is yun ang katangian ng mga negosyante, 'di ba? Na iniisip mo na pag yun yung association mo pagdating sa negosyante, mayaman, maraming pera, ganyan-ganyan. Instead na yun ang gamitin nating affirmation, gamitin natin yung negosyante na lang. So minamind hack natin yung subconscious mind natin na hindi siya aware, yung subconscious mind natin na kaya natin sinasabi na negosyante kasi ang dali lang makahanap ng ebidensya na negosyante ka. Pero minamind hack natin kasi yung association natin sa negosyante ganun. Naintindihan niyo ba? Yan, naintindihan nyo ba? Ang association natin sa negosyante is yung mayaman, yung lahat ng gusto natin. Pero ang daling hanapan ng ebidensya ng negosyante. Pag sinabi negosyante, ang daling hanapan ng ebidensya which is, nagbebenta ako. No, nagbebenta ako? Ano pa? Nagte-training ako ng mga ganitong klase ng training, mindset training, personality development. Ginagawa mo na eh. So hindi na mahirap hanapan ng ebidensya, yung ginagawa mo na. Paano mo naman nasabi na na negosyante ka? Tumutubo ako sa mga kinikita ko. Marunong na ako mag-handle ng finances. Kasi alam mo na natutunan mo na eh. Yung mga evidence na dapat hanapin sa na dapat ay hahanapin mo pa lang, na supposedly gagawin mo pa lang, nagawa mo na. Kaya hindi ko agad ito itinuturo sa fast start. Pansin nyo. Kaya level by level talaga yung training natin. Pagdadaanan mo talaga yung tamang proseso. Kaya ang tinuturo ko pa lang sa kanila, ang tinuturo ko pa lang sa fast start, more on basic mindset, tapos gagawin mo. And then pag nalaman na nila to, pag natutunan na nila to, ginagawa ko na lahat yun. Yung ginagawa ng isang negosyante. Halos lahat pa, hindi naman lahat. Halos lahat ginagawa ko na. Handle ng finance, pagbebenta ng product, pag-i-improve, pagte-training, pagpapaikot ng pera, reinvest. Ginagawa ko na. Hindi na mahirap hanapan ng evidence, ginagawa mo na eh. Negosyante ka na talaga. Kailangan na lang maging subconscious yon. So instead na kukontrahin ka ng subconscious mind mo na di ka naman mayaman, wala ka namang pera, wala ka namang sasakyan, di ba? Pwede mag-agree agad sa'yo yung subconscious mind mo na, oo nga no. Negosyante ka na nga, Negosyante ka na nga talaga, Yun ang goal natin eh. Para mabago yung identity. Kapag ginagawa mo yun sa finances mo, pag nag-sponsor ka ng reseller, di ba? Kapag ginagawa mo yung mga activities, yung mga assignments na pinapagawa, diba? Kapag ginagawa mo pagkatapos ng work yung negosyo, negosyante ka kasi hindi ka na lang umaasa sa sahod. Kapag puro business books, business movies, business videos, motivation, training, pinapakinggan mo, another evidence. Kapag yung mga successful na businessman kasama mo, kausap mo, or mga negosyanteng katulad mo, which is Team Genuine. Mga leaders, mga kapwa mo estudyante,
Mga negosyante din. Yung ano mo, yung circle mo, which is kami, negosyante. Negosyante ka din. Di ba? Ano pa naiisip nyo na ibang evidence na paano masabi mo na negosyante ka? Meron pa ba kayo iba naiisip na evidence? Parang masabi mo na negosyante ka? Matipid. Oh, tama. Ang mga totoong successful na negosyante, hindi yan maluho. Hindi nila iniisip masyadong luho. May mga lumuluho pero sa tamang panahon. Sa tamang lugar. Hindi premature. Luluho sila pag alam nila na meron talaga silang perang pambili, na hindi sila masasaktan kung sakaling magkaroon man ng emergency, di makaka-apekto sa kanila. Yung iba, iniisip ng mga taong hindi marunong sa pera, ang tingin nila sa mga negosyante, kuripot. Yun ang term nila. Ang term ng mga hindi marunong sa finances, sa mga taong marunong sa finances, ay kuripot. Diba? Sabi ni Coach Jay, aware sa asset at liability, yung difference ng dalawa. Diba? Alam niyo yun. Asset at liability. Asset is yung nagpapasok sa'yo ng pera. Liability is yung naglalabas ng pera. So yun. Yung mga evidences na negosyante, di ba? Kung isipin mo na mabuti, negosyante ka na, confirmed, negosyante ka na talaga. Kasi ginawa mo na eh. At ginagawa mo na ngayon. So yun yung paulit-ulit mo sasabihin sa sarili mo every single day, negosyante ako. Pag tinanong ka na ibang tao, practicein mo na. Ano pinagkakabalan mo, negosyante ako. Negosyo ako.